Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger. At sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang detalyadong prediksyon ng huli para sa ikalabing-isa ng Nobyembre 2025 dito sa ating minamahal na Pilipinas. Bakit espesyal ang araw na ito? Dahil bagaman nasa kalagitnaan tayo ng tag-ulan, mayroon itong kakaibang timpla na maaaring magbigay sa atin ng sorpresang huli o di kaya'y hamon na susubok sa ating galing. Kaya't humanda na kayo, mga ka-angler, dahil bubusisiin natin ang bawat detalye ng panahon at ang galaw ng ating mga paboritong isda. Ngayon, pag-usapan natin ang mga taktikang pwede nating gamitin. Batay sa ating datos, may dalawang uri ng pangingisda ang pwede nating pagtuunan ng pansin, ang sa tabang at ang sa alat. Para sa mga mahilig sa freshwater fishing, ang tilapia at common carp ang magiging target natin. Sa ikalabing-isa ng Nobyembre, dahil sa bahagyang maulap at malamig na umaga na may potensyal na pag-ulan sa mga nakaraang araw, maaaring lumapit ang tilapia sa mababaw na bahagi ng tubig, lalo na sa mga lugar na may halaman o istruktura na nagsisilbing kanlungan at pinagmumulan ng pagkain. Ang mga common carp naman ay mas gusto ang ilalim at mga putikang bahagi. Para sa tilapia, gumamit ng light tackle, 7 hanggang 10 talampakang pole at maliit na float. Pinakamahusay ang gamit ng bulate, tinapay o mais bilang pain. Kung gusto ninyo ng kakaibang hamon, subukan ang maliliit na soft plastic lures na gumagaya sa insekto. Para sa common carp, mas mainam ang feeder fishing setup na may malakas na linya at hook. Ang boiled corn or dough balls na gawa sa tinapay at harina ang mabisang pain. Tandaan mga kaibigan, ang pagiging tahimik at pasensya ang susi sa matagumpay na huli sa freshwater, lalo na kung bahagyang nangingimi ang isda dahil sa pagbabago ng panahon. Sa saltwater naman, mga kaibigan, ang galunggong or mackerel scad at alumahan or long-jawed mackerel ang ating pagtutuunan dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nasa humigit kumulang 28 hanggang 29 na degree Celsius at bahagyang tahimik na karagatan, posibleng magtipon-tipon ang mga pelagic na isdang ito sa mga bahagi ng karagatan kung saan may masaganang plankton. Hanapin sila sa mga open water na may kagatig na kasalukuyan ng tubig o sa mga gilid ng reef system. Para sa galunggong at alumahan, ang light to medium spinning tackle ang angkop. Gumamit ng sabi-kirig na may maliliit na hook at feather or plastic na pang-akit. Maaari ring gumamit ng maliit na metal jigs o spoons, lalo na kung nakakita kayo ng mga ibon na sumisisid sa tubig. Senyalis yan ng isda sa ilalim. Ang isang maliit na trick ay gumamit ng chumming or pagtatapon ng maliliit na piraso ng isda para makaakit. Tandaan, mga tropa, ang mabilis na retrieve at constant motion ng inyong pain ang kailangan para mapansin ng mga makarel. Ngayon, suriin natin ang kondisyon. Para sa ikalabing-isa ng Nobyembre, 2025, ang panahon sa Pilipinas ay inaasahang magiging bahagyang maulap sa maghapon at halos maulap naman sa gabi. Mayroon lamang mababang posibilidad ng pag-ulan, humigit kumulang 10 hanggang 20% sa maghapon at 20% sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pinakamababa na 26 na degree Celsius or 79 na degree Fahrenheit at pinakamataas na 32 degree Celsius o 90 degree Fahrenheit. Ang halumigmig ay nasa humigit kumulang 80% na normal sa atin. Ang hangin ay magiging banayad hanggang katamtaman na may average na 15 kilometro bawat oras. Ang presyo ng atmosfera
ay inaasahang magiging matatag o bahagyang tumataas matapos ang posibleng mababang presyon mula sa mga nagdaang bagyo sa mga nakalipas na araw. Ang temperatura ng tubig sa karagatan ay mananatiling mainit, nasa 28 hanggang 29 na degree Celsius. Ang ganitong init ng tubig ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda, kaya mas aktibo sila at naghahanap ng pagkain. Para sa ating buwan, ang ika-11 ng Nobyembre ay nasa yugto ng waning gibbous na papunta sa last quarter. Humigit kumulang 55% ng buwan ang nagniningning. Sa mga popular na paniniwala ng mangingisda, ang waning gibbous phase ay madalas na nagbibigay ng maayos hanggang sa mahusay na kagat ng isda, lalo na sa mga gabi o madaling araw dahil sa pagbaba ng liwanag ng buwan na maaaring maging pabor sa ilang uri ng isda upang lumabas sa kanilang mga pinagtataguan. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda para sa ika-11 ng Nobyembre ay inaasahang magiging katamtaman hanggang maganda. Bagaman, may potensyal na maapektuhan ng labi ng bagyo sa mga nakaraang araw, ang araw na may bahagyang ulap, matatag na presyon at mainit na temperatura ng tubig ay nagbibigay ng magandang pagkakataon. Ang tilapia at carp ay maaaring maging medyo aktibo sa freshwater, habang ang galunggong at alumahan ay dapat magpakita ng magandang aktibidad sa saltwater. Kaya mga kaibigan, ibuntot ni Kaliskis sa inyong pangingisda. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at prognostic, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong plano ninyong huliin sa araw na ito? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon at kwento. Hanggang sa muli, mga ka-angler